Tinawag pa ako ganun ka pala mura. By the grace of God. Kasi my parents taught me na bawal po talaga sa amin na magmura. Pero, pagdating po sa pasensya, bagsak na po ako. Kumbaga, sa panahon natin, hindi lang ako 75, baka 70 pa ako. Amen? So, ganun po. But as time goes by, nung nakakakilala na po ako sa ating Panginoong Hesus, nabibuild po para, nasi-shape din po pala yung character na meron ako. Amen? So, tayo ganun din po, mabibuild po yung ating character. And, magkakaroon na po tayo ng deeper hope sa ating Panginoon. Kung tayo, nagre-rely lang po tayo sa ating sarili dati, ngayon po hindi na. We will going to dig in doon sa hope na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa Diyos na tayo magtitiwala. Sa Diyos na tayo magkakaroon ng malalim na pag-asa. Diba? Malalim na pag-asa sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, praise be to God. Hallelujah. So, sabi ko dito, our actions and waiting. Dito na, papasok na tayo dito. Ano ba yung pwede nating maging action while we are waiting? Diba? Amen? Number 1, be patient. Kasi kanina po doon sa James chapter 5:7-8, sabi niya, be patient. So dito po sinasabi, maintain our composure and withstand challenges without succumbing to anger or impatience during the wait. Dito na po pumapasok kasi minsan may mga prayers tayo, may mga petitions tayo in life na parang ang tagal sagutin ng Lord. Parang pakiramdam mo, parang hindi naman naririnig ng Panginoon. And we are so impatient. Nakakalimutan natin na laging may time clock ang ating Panginoon. May perfect time siya sa lahat. Amen? And sometimes nagagalit tayo. Ayoko nang manalangin. Ayoko nang magsimba. Ayoko nang magbasa. Ayoko na ng ganitong buhay. Artist na yan. Ayoko na ng ganito. So, kumbaga parang we are so impatient. Nagagalit pa tayo. Diba? Nagagalit pa tayo. Ikaw, sa asawa mo. Ito, sa asawa na lang po natin. Di ba, kunyari, ito po. Sa Aaron po, pag may inuutos sa akin, madalas po, makakalimutin po talaga ako. Makakalimutin po talaga ako. So sometimes, syempre, ang gagawin ko, pag nagtanong siya, misis ko, nagawa mo ba, misis ko ganito, sabi ko, sorry. Magsasorry ako, syempre, pero syempre, yung papanting yung tenga ng asawa mo, kasi ilang beses nang ni-remind sa'yo, pero, paulit-ulit, kumbaga, dahil paulit-ulit na, hindi mo pa rin nagawa ng tama, di ba? So, sometimes it will impatient you talaga. So, sabihin mo sa katabi mo, habaan mo yung pasensya mo sa asawa mo. Habaan mo yung pasensya mo sa asawa mo. Habaan mo yung pasensya mo sa asawa mo. Habaan mo. Amen? Habaan mo pasensya mo sa asawa mo. Di ba? Relate much? Hallelujah, praise the Lord. So, dito po dapat, kahit pa anong mangyari, and even po sa mga bagay-bagay sa ating buhay, di ba? Habaan po natin yung pasensya natin. Kasi kung ang Diyos nga mahaba yung pasensya sa atin, tayo pa kaya? Amen? Amen. Ito po yung mga example na sometimes yung patient mo talagang matetest. Job interview. Di ba? Pag may job interview, ano pong mangyayari? Maraming Pila. Marami kayo eh. Hindi lang naman ikaw yung nangangailangan ng trabaho. And sometimes, sabi, 7 sharp, dapat nandito na kayo lahat. Nandito ka na para i-interview. Nahuli ka ng konti. Ang kunyari, pang 10 ka na sa pila. Amen? So, ang nangyayari po, nagiging impatient, ang init-init. Ayoko na kaya. Uwi na lang ako, sa susunod na lang, hanap na lang ako ng ibang trabaho. Sa atin po, nangyayari po yan. Na hindi na natin tinutuloy yung interview kasi nadi-discourage na tayo sa sobrang haba ng pila. Ang feeling mo, baka hindi ka na matanggap. Baka magkaroon, baka yung time maubos at hindi ka na abutin dun sa interview na meron ka. Di ba? Ganun po. Nangyayari po yan sa atin. And we are so impatient. Di ba? Sumuko na tayo agad, hindi pa nga nangyayari eh.
So yan po, job interview, our salary increase. Sino mo dito yung every 1 year or 2 years, may salary increase? Taas ang kamay! Ay, praise be to God. O, diba? So dito, mapapatunayan yung patience na meron ka. Amen? Kasi kung titingnan mo, okay naman ang trabaho mo, ginagawa mo naman ng tama, mabait ka naman sa customer, yung mga customer mo, yung mga customer nyo tuloy-tuloy naman, hindi naman nawawalan ng trabaho, but walang salary increase. Di ba? Minsan yun yung nakakalungkot kasi nga, di ba, mga kanjus daw yung mga Saudi. But praise be to God, dapat we release blessing upon blessing pa rin sa ating mga amo. Hindi man tayo may salary increase, ang Lord ang mag-i-increase na income na mayroon tayo. Amen. Amen? So dapat ganun po yung tiwala natin sa ating Diyos. Kahit pa gaano kahaba yung waiting na taasan man o hindi taasan yung sahod natin, tiwala pa rin sa Diyos. Amen. Wait na rin. Amen. Di ba? Kasi magugulat ka isang araw, ay, ate, alam mo, tinaasan yung salary ko, hindi ko po alam kung bakit tinaasan. Di ba? Magugulat ka sa ganung aspeto ng buhay. Because God is so good. Because you wait for that, you wait at naging patient ka sa bagay na yon, ang Diyos mismo ang tumugon sa pangangailangan mo. Amen? Yung mga daily commutes, yan na. Dito na papasok. Dito sa Saudi, hindi masyado eh. Sa Pilipinas, sa LRT, sa Baclaran, sa Divisoria, di ba? Sa dami, ako po ay experience na bakasyon po ako sa Manila. Imagine niyo po, 5 a.m., alas 8 yung pasok ng pinsan ko ha. 5 a.m. pa lang, nasa labas na kami ng kalsada, naghihintay ng sasakyan. Imagine mo yun, alas 5 ng umaga, anong oras po kami nakarating doon sa Taguig? Alas 8 ng umaga. Magna-9 pa, late pa. Di ba? Sabi ko talaga sa pinsan ko, Kuya EJ, ayoko ng ganitong process ng commute, yung parang pag-commute. Kasi hindi ko kaya yung imbes na mahaba pa yung itutulog mo, pero kailangan mo alas 4 gising ka na, maliligo ka, kakain ka, tapos alas 5 dapat nasa labas ka na. Makikipagpunahan ka pa doon sa mga pasahero kasi kapag hindi ka nakipagpunahan, hindi ka nakipagsiksihan, hindi uso yung ladies first. Hindi uso sa Pilipinas. So, di ba? Maaano talaga yung patient mo sa pagkukommute. Maaano ka pa dahil maghihintay ka pa ng matagal. Kung hindi ka nakasakay, mag-wait ka pa sa susunod na bus, sa susunod na jeep, sa susunod na car na pwede mong sakyan. Maliban na lang kung magta-taxi ka. Di ba? Pero kung magta-taxi ka, mahal, syempre. Pero dahil Pilipino, syempre nagtitipid po tayo. Amen? Sa promotion po, ito po, promotion. Sino dito yung dating cleaner lang pero supervisor na ngayon? Amen. Wala? Lahat manager, praise God! O, diba? Lahat ng manager eh. Amen? So, diba, napakasarap po. Diba, sometimes, we are waiting too much sa promotion ng May-ari na tayo. Amen? Madalas po, dahil parang pakiramdam mo, parang hindi naman ako napopromote, parang hindi naman nakikita yung kakayahan na meron ako. Parang hindi naman nila na-appreciate, lipat na lang ako ng ibang trabaho, baka doon. Dahil hindi ka nag-wait doon sa naging impatient ka, nung nag-resign ka, ay ate, sayang, sa susunod na buwan sana ipopromote ka bilang general manager. Kaso lang nag-resign ka. O diba? Dahil you're so impatient, dahil you did not wait for the right moment, ang nangyari po, hindi mo napagtagumpayan, hindi mo naranasan yung pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. So dapat po, sabihin mo, we should wait patiently. We should wait patiently. So wait patiently. May mga bagay man na hindi naaayon sa ating buhay, wait patiently. Amen? Amen. Amen. So, next po. Sabi ko, ayan. Ano pong sabi ng Psalm 37 verse 7?
Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. So dito po tinuturuan tayo. Sabi ng Panginoon, be still before the Lord and wait patiently. Sabihin mo, wait patiently because the blessing is coming. Wait patiently, the blessing is coming. Blessing is coming. Amen. Wait patiently. Sige, maghintay lang po tayo. Amen. In the perfect time, the Lord will make it happen in our life. Amen. So sabi ko dito, sometimes waiting is unproductive. Totoo po. Unproductive po minsan ang paghihintay. Ito na lang, di ba? Salary nga natin. Parang unproductive, no? 5 years ka na, by the grace of God, 12 years na ako sa amo ko, pero yung sahod ko, parang 5 years pa nung in-increasean. Last 5 years ago. Di ba kung titingnan mo, it's so unproductive. Pero walang nangyayari. Amen? Di ba? Nangyayari po talaga yun. Parang unproductive na naman. And talaga pong totoo yan. Pero, sabi nga, walang unproductive sa Lord. Amen. If you do the will of the Lord, you are productive para sa Kanya. And He sustained everything that we needed in our life. Lahat po ng pangangailangan natin. Di ba? Sahod na naman ngayon. Sino na may sahod? Praise God. Amen. Tapos na, tapos na. Hallelujah. Kalahati na lang. Kalahati na lang daw. Ay, kalahati pa lang. Amen. Finish na, finish na. Amen. Sabi ko din dito, even others are impatient for the coming of Christ. Dito pumapasok yung pagiging believers natin. Amen? Di ba tayo, sino po yung nakarinig na ng salita na, matagal pa naman babalik ang ating Panginoong Jesus. Dito na muna ako, magkikita-kita na muna ako. Pupunta muna ako doon, magpa-party-party na muna ako. Tsaka na lang ako ulit babalik kapag malapit na talaga siya. Di ba? Sometimes others are so impatient, and sad to say, many Christians do that sa kanila, sa buhay po nila. Kaya tayo po, huwag tayong maging impatient sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ha? Magtiyaga po tayo, magtiis po tayo. Amen. Because you never know, sabi nga, ang pagdating po ng Panginoong Hesus is a blink of an eye. Isang kurak mo lang. Diba? O paano kung rapture na? Nandito tayo lahat, di nakuha tayo. Paano yung mga hindi? Because they are so impatient. Diba? Doon po, dapat yun ang i-work out natin bilang mga Kristiyano. Do not be impatient when it comes to the coming of our Lord Jesus Christ. Because you never know. We never know. Amen? Sabi nga dito, Psalm 37 verse 7, inulit ko lang po, be still before the Lord and wait patiently. So be patient po. Be patient po sa ating Panginoon sa pagbabalik niya. Amen? Next slide po. Sabi ko nga, however, God urges us, believers, to stay composed and have faith in His goodness, draw strength from the act of waiting for Him. Kasi sabi nga, Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Yan po yung sinasabi na kumantang Lord. Wait for the Lord. Be patient, wait for the Lord. Be strong, take heart, and wait for the Lord. Kasi sabi niya, God urges each and every one of us, believers, to stay composed. Maging yung composure ng paghihintay, yung kagalakan na hinihintay natin yung Diyos. And have faith in His goodness. Diba? Yung goodness ng Lord never waver. Hindi po yan nagkulang. Minsan siksik-liglig at nag-uumapaw pa yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? And draw strength from the act of waiting for Him. I-strengthen mo yung sarili mo na habang naghihintay ka, hindi ka mapariwara, hindi ka manghina o ma-discourage. Amen? Tandaan po natin mga kapatid na ang Lord po mismo ang nagsasabi sa atin na hintayin mo naman ako, anak. Magtiis ka naman. Magtiyaga ka naman. Kasi
Kasi ito po, sa mundong ito, this is a temporal life that we have here. Temporary lang po ang buhay natin dito. Kung tayo po ay magtitiis, kung tayo po ay magtsatsaga, ano po yung reward na matatanggap natin? Eternal life. We will receive eternal life. That is His promise. Kaya kapag ikaw ay impatient na, hindi ka na persistent, remember that the reward of our Lord is eternal life. Tandaan lang po natin yun, ay, nagiging impatient na ako, ay, hindi na ako nagiging persistent, ay, yung endurance ko medyo naglo-low na. But I remember, sabi ng Lord, if I wait patiently, if I will be persistent, I will receive eternal life. Diba? Yun yung mag-i-encourage sa'yo. So dapat we encourage our life every day by His Word. Amen? So encourage our life to read and meditate His Word. Kasi doon madidevelop po talaga yung characteristic na meron tayo sa ating buhay. Amen? Amen. Next slide po. Number 2, strengthens your heart. Sabi mo nga, strengthen your heart. Strengthen your heart. Ayan, amen. Strengthen our hearts. Sabi ko dito, fix our inner self on God's truth through prayer, reading scriptures, and remembering His promises so we do not grow weak or bitter. Rely on God, trust Him, and give our hearts to God. So, ibig sabihin, ang sinasabi po dito na inner self, yung puso po natin. Yun po yung inner self na meron tayo. Fix our heart. Amen? Meron po ako dating napanood na sabi nung kasi dati parang sinasabi ko, Lord, magamit mo sila mightily and effectively for your vineyard. Lord, okay yung boses nito. Lord, magaling siyang sumayaw. Lord, ang panalangin ko, magamit mo siya mightily. But I forgot na dapat po pala, Lord, itama mo muna yung puso niya para magamit mo siya. Amen. Yun po pala dapat ang prayer natin sa ating buhay. It always starts with the heart. Kaya kung hirap na hirap kang manalangin, hirap na hirap kang mag-read ng scripture, empekwa. Leaders and workers, empekwa. Impikwa. Empekwa. Lagi po ito natin narinig kay Pastor Noel, kay Pastor Dave, kay Pastor Robert. We always hear this as leaders and workers, even all of the members, to pray, to read the scriptures, and remembering His promises. Kasi kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagbabasa ng Kanyang banal na salita, saan po natin makikita yung mga promises niya? Sa Bible. So, you will never know His promises, His commandments, His warning, kung hindi ka magbabasa ng salita ng Panginoon. At kung hindi ka mananalangin. Because you need wisdom, knowledge, and understanding that comes from the Lord. So, you need to pray first before reading the scripture so you will understand kung ano po yung nais niyang iparating sa'yo. For you to be able na maranasan yung mga promises niya. Amen? So sabi nga, para hindi tayo manghina. Hindi tayo manghina, hindi tayo maging lugmok. Kapag may pagdadaanan tayo, nakakangiti ka pa rin. Masaya ka pa din. Nakikita pa rin nila yung glory ng Lord sa'yo. Why? Because you remember the promises of the Lord. Amen? And sabi niya, hindi ka magiging bitter. Hindi ka magiging ampalaya. Diba? Mapait po yung ampalaya. Kaya dito, sabi niya, para hindi daw po tayo maging ampalaya, manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon, at i-remember po natin yung pangako ng ating Panginoon. And sabi niya dito, rely on God. Just rely on God. Huwag kang magre-rely sa sarili mong kakayahan. Amen? Do not rely on our own selves. Huwag na huwag po nating hahayaan na i-rely natin yung mga bagay na meron sa buhay natin, problema,
yung mga isipin, yung mga bayarin, di ba? Yung ugali ng amo mo, yung problema mo sa pamilya mo, yung problema mo sa anak mo. Just rely on God. Trust on Him. Proverbs 3:5-6, ano po yun? Trust Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will direct your paths straight. Diba? So dapat nandun yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na buhay. And give our hearts to God. Amen? Sabi mo, Lord, di ba may narinig, Lord, I offer my life to you. So offer our life to Jesus. By offering our life to God, we also offer our hearts to Him. Amen. Amen? So dapat laging nandun na i-offer natin yung lahat ng meron tayo sa buhay natin. Amen? Kasi po, kapag yung nag-rely tayo sa ating Diyos, kapag nagtiwala tayo sa ating Diyos, kapag binigay natin yung heart natin, He will strengthen your heart. 100% po, He will strengthen your heart. Amen? Diba? Tayo, araw-araw po natin yan nararanasan. Kaya nga po, di ba palaging sinasabi na, pray, pray, pray. Para po, Lord, ano man yung dadanasin ko sa maghapon ito, give me patient, Lord. Maging persistent, Lord, sa mga bagay-bagay. Whatever sufferings that will may come in my life, Lord God, I offer it all to you. I trust you, I rely on you. Ganun po yung prayer natin. Para sa maghapon na gagawin natin sa trabaho man o whatever we do or we did, andun yung pagsama ng ating Panginoon. And He will surely strengthen our heart. Amen? Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po dito, sabi niya, ito po yung mga supporting verse natin. Psalm 73:26. Sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ano yung kantang ito tayo, Sen? God is my God is the strength of my heart. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. O, diba? So, ibig sabihin, God is the strength of our heart. Amen? Forever yan. Hindi yan sinabi na bukas lang yung strength na nagmumula sa ating Panginoon. Hanggang bukas lang yan. Expired na yan bukas, kaya gamitin mo lang ngayong araw. No! Sabi niya dito, forever. Diba? Napakasarap po. And sabi niya dito, Psalm 31 verse 24, be strong and take heart, all you hope in the Lord. Be strong. Sabihin mo, be strong, kapatid. Be strong, kapatid. Amen. So be strong and take heart, kapatid. Amen. Amen. Hope in the Lord. Tiwala lang sa Lord. Ang pag-asa po ay laging nasa Kanya. Amen? So be persistent po to strengthen our heart. Yan po ang mga supporting verses para lumakas po yung puso na meron tayo na magtiwala sa Kanya. Amen? Amen. Next slide po. Hallelujah. Praise the Lord. Number 3. Stand firm. Stand firm. Sabi ko dito, keep our faith stable and unmoved. Sabi ko, keeping in mind that the coming of the Lord is near. So dapat stand firm ka, kapatid. Keep the faith. Sabi niya, stable, unmoved. Amen? Kahit ano pa ang mangyari, you will be stable and unmoved. Because you stand firm in the truth. You stand firm in the Lord. You trust on Him. Amen? So, nandun yung kaluwalhatian at kadakilaan na sasamahan. Sabi nga po kanina ni Pastor Robert, sa kanyang, ni Pastor Dave sa kanyang banal na salita at kanina, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So remember po, the word of the Lord always to stand firm on Him. Amen? Remember to keep calm and stay strong, for our Lord Jesus Christ will return soon, so always be ready.
maging ready po tayo palagi. Amen? Dapat nandun yung calmness natin. Kalma lang, kapatid. Di ba? Kalma lang. Kalma lang, kapatid. So, alam kasi bilang mga believers, we know that the coming of the Lord will come. Mangyayari at mangyayari po yun whether we like it or not. It will happen po. Amen? So sabi nga 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, sabi niya dito, utos po yan ni Paul na be strong, stand firm po. Amen? Amen. Hallelujah. So sabi ko dito, ito po yung mga James teaches others about the virtue of patience. Kasi nandito po tayo sa James. Ito po ay sa Santiago. Si James po ay kapatid ni Jesus. Amen. Sino yung nag-watch kanina? Binanggit po to ni Pastor Dave. Tulog. Hallelujah. Praise the Lord. Si James po ay kapatid ni Jesus. Siya po ang sumulat ng James. Amen? So, sabi niya dito, James teaches others about the virtue of patience. Being patient about it until receive the early or late rains. Kasi kung titingnan mo po, early rain, dito po sinasabi yung season, di ba? Pag ikaw ay isang farmer, they are waiting for the right time bago po sila magtanim ng palay. Hindi po sila basta-basta nagtatanim ng May o June. Kasi Init. tag-ulan o tag-init. Amen? So may season po talaga. And late rain, bago pa po yung harvest season, darating na naman po ulit yung ulan. Amen? So dapat nandun po yung ating paghihintay. Yan po yung pagtsatsaga na dapat meron tayo. So dapat January hanggang December yung pagtsatsaga natin, yung pagiging patient natin. Amen. Amen? Hindi po pwedeng January, sunod May ka na naman, sunod November, sunod, susunod lang, 3 buwan tatlong beses sa 12 months. Hindi po pwedeng ganun. Dapat January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So dapat nandun yung patient natin throughout the year. Amen? Amen. So sabi ko dito, so sabi ko nga dito, yan na po kanina, yan po yung kay verse natin. Sabi niya nga, be patient. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko dito, similarly in our lives, these are moments when we face circumstances beyond our control, but we must have faith in God's timing. Remember, we must have faith in God's timing. Kasi sabi nga, keep in mind, good things will emerge from this because God's delay are not God's denial. Lagi po natin to sa patience, sa buong buwan ng patience, lagi po natin itong naririnig. God's delay are not God's denial. Amen? So dapat nandun lagi yung perfect time ng Lord para sa ating lahat. Amen? Sabi nga, ito po yung case supporting verse natin, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen? And sabi nga din dito, Habakkuk 2:3, if it seems slow, wait for it, it will surely come, it will not delay. Yan po yung pangako ng Lord na sabi niya, kahit slow, kahit parang feeling mo ang tagal, ang bagal ng oras, sabi ng Lord, wait for it and it will surely come. It will not delay. Amen? Amen. So, dito po tayo. Remember po, sino po nakakakilala kay Job? Amen. Amen? Sino po yung nakakakilala kay Job? Dito po, pag-aaralan natin how patient, how persistent he is even when he faced so much trials, sufferings in life. Amen? One time, parang story na lang po, di ba? Si Satan pumunta doon sa langit. Tinanong siya ng Diyos, sabi niya, anong ginagawa mo? Para praising lang to, parang kwentuhang lang. Sabi niya, wala po, umiikot-ikot lang. Sabi niya, nakikita mo ba yan si Job? Sabi ng Panginoon, sabi niya, yes. Sabi niya,
Sabi niya, ano yan? Sa akin yan. Kung baga sa ating Diyos. Sabi ni Satan, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi niya, bakit? Kaya lang naman yan sa'yo kasi pinagpapala mo. Diba? So, di ngayon, sabi ng Diyos, sabi niya, sige, pagbibigyan kita, gawin mo lahat sa Kanya. Kunin mo lahat sa Kanya. And it happens po. Job, at isang araw lang to isang araw lang to nangyari ang lahat ng ito. Hindi po to yung parang after 3 months or one day at a time. Imagine mo, Job lost his riches. Lahat ng kayamanan niya. Amen? Lahat ng businesses na meron siya. Amen? Yung empire na meron siya. Kasi kung titingnan mo po, si Job sa panahon nila, kung sa generation natin, may empire siya. Mayaman siya, marami siyang negosyo talaga. Amen? Yun po si Job. And even his beautiful children. Lahat ng anak niya. All of that, kinuha po ng Diyos. Kinuha lang, sabi ko, the Lord is full of compassion and mercy. It all sweeps away. Parang isang bagyo lang, shoo! Ganun lang. Parang yung nalingap ka lang, wala na lahat. Ganun po yung buhay ni Job. Amen? So, imagine mo yun, sabi ko nga, ano ba yung ako inisip ko, kung ako si Job, pakiramdam ko, hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin yung ganong bagay. Imagine mo, okay lang yung mawalan ka ng trabaho eh. Okay lang yung malugi yung negosyo mo. Okay lang kahit na maghirap ka. Pero pag nawalan ka ng mahal sa buhay, napakahirap po. Amen? Amen, napakahirap. And, in a blink lang out of nowhere. Okay pa sana kung may sakit yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay. Okay lang sana kung may kanegosyo ka na niloko ka, kaya ka nalugi. Pero kay Job hindi, walang rason. Wala talagang rason, wala siyang idea. Although tayo may idea, kasi nga, syempre, binasa natin yung Job. So we have ideas na kaya nangyari yun sa kanya. It is because dun sa usapan ng ating Diyos at ni Satan. Dito po pumapasok. Job's wife suggests that he should curse God and die. Ano yung maiisip mo kung yung asawa mo na akala mo magiging katuwang mo, mag-i-encourage sa'yo, will discourage you. And what mas worse pa, curse and die, mamatay ka na lang. Di ba? Pag narinig mo yun sa asawa mo, ano yung mararamdaman mo? Di ba ang sakit? Ang sakit pong marinig nun. Amen? And even yung mga friends po ni Job, di ba? We have friends that's supposed to be, they will encourage Job. Pero imagine mo, sabi po ni Temanite claims, sabi niya sa Eliphaz, the Tenamites, si Bildad, the Shuhite, and Zophar, the Naamite. Alam niyo po kung ano po yung sinabi niya. Para praising na lang po ito, kung babasahin niyo yung Job. Dahil daw nagkasala si Job, kaya niya naranasan yung mga bagay na yan. Imaginin mo yun, kaya daw naranasan ni Job yung bagay na yun, it is because nagkasala at makasalanan si Job. Ang mga Pilipino po, may ganyang attitude. Aminin natin sa hindi. Kaya yan minamalas. Kaya yan kinakarma sa buhay. Kasi makasalanan yan eh. May ginagawang mali kasi yan eh. Kaya ganyan yung nararanasan niya. Di ba? May naririnig po tayong ganun. Amen? And Filipinos said that talaga. Totoo po, sinasabi po nila yan. Amen? So, di ba kung maririnig mo yung ganun sa mga kaibigan mo na instead, they will encourage you. Hindi eh. They discourage you. Di ba? Ang lungkot isipin. Amen? Sabi nga dito, but now, it's Job's moment to declare his pledge of innocence. Dito po pinatunayan ni Job sa mga kaibigan niya. Sa mga kaibigan niya na hindi siya makasalanan. Why? Job has not lusted after any woman.
Sabi niya, Job has never lied or deceived anyone. Sabi niya, Job has remained faithful and not committed adultery. Sabi niya, Job has always supported his servants. Job has consistently aided the poor and the needy. Job has not neglected the widow and has provided clothing for those in need. Kung titingnan mo po, kung susumahin niyo po yan yung sa Job 31, napakarami niya po, in-explain niya po na hindi ako nakasalanan. Talagang inano niya, pinatunayan niya na hindi ako yun. Amen? Hindi ako yun. That is why, kung maririnig po natin yung reason ni Job, sasabihin mo, good job ka dyan. Good job ka dyan kasi nagawa niya ng tama. Yung inuutos ng Lord. Amen? And dito po sinasabi na dapat laging nandun yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sa application na po tayo. Amen? So, malapit na po tayong matapos. Glory to God. Hallelujah. The farmer said, sabi niya, be patient, continue doing your part, be patient, trust God, and He will do the rest like the life of Job. Sabi ko dito, many of us turn to prayer. Madalas po tayo nananalangin. Lalo na kapag may mga problema po tayo in life. Lalo na kapag sobrang impatient na natin. Lalo na kapag hindi na persistent. Lalo na pag dumadanas na tayo ng sobrang hirap na problema sa ating buhay. Sabi niya po dito, we are seeking God's assistance in our struggles, pain, and life's challenges. Not knowing na nakakalimutan po natin na ang Diyos, hindi ka pa nagbubuka ng bunganga mo or labi mo, alam niya na kung ano ang pinagdadaanan mo. Amen. Diba? So dapat we should not be impatient. We should be persistent. Whatever sufferings, we should wait for the perfect time na tulungan ka ng Diyos. Amen? Huwag po tayong magagalit sa Diyos, ha? Huwag tayong magagalit. Huwag tayong magtatampo sa Kanya. Huwag tayong magtatanong sa Kanya na, Lord, bakit ko dinadanas to? Nag-serve naman ako sa'yo faithfully. Wala naman akong ginawang masama. Naging mabait naman ako. Kumpleto naman ako sa tithes. Okay naman ako sa pamilya ko. Pinuprovide ko naman lahat ng pangangailangan nila. Mabait naman ako sa mga customer. Okay naman ako sa employer ko. But why? Diba? Sometimes we do that. And sometimes because we are so impatient that we are, kumbaga, hinahanap natin agad yung sagot. Hinahanap natin yung sagot. Hindi man lang natin hinintay yung Lord na, wait lang anak, kalma ka lang. At the right time, the Lord will explain to you. Di ba? Minsan may mga ganun. Kaya di ba sabi nga Lord, ano man yung dinadanas ko, alam ko darating yung panahon na may intindihan at mauunawaan ko ito. Di ba nangyayari po yun? May mga struggles and pains tayo in life na parang, bakit ko dinanas? Bakit ko naranasan? Pero, nung napagtagumpayan mo na, you will say, I praise the Lord. Kaya ko pala siya naranasan. Kasi ito pala yung dakilang plano ng Diyos para sa akin. Buti na lang naging patient ako. Paano kung naging impatient tayo? Amen? So dapat, when God's revealed, kagaya po ni Job. Kasi medyo na-discourage din si Job na a little bit lang naman. But, when God revealed His sovereignty and power to Job, doon po nanliit talaga si Job. Nanliit talaga siya. Sabi niya, Job came to understand his own insignificance and acknowledge that he had spoken about matters beyond his comprehension. Kasi nga, dapat matuto tayong maghintay, matuto tayong unawain yung sitwasyon na meron tayo. Amen? Kasi, sabi niya, beyond comprehension, sabi niya, for my thoughts is not your thoughts, and my ways are not your ways. Amen? Many are the plans of the man's heart, but always the Lord's plan will prevail in our life. Dapat tandaan po natin yan. Kasi sabi niya, 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Amen? So my grace
patient. So yung grace ng Lord is so patient to each and every one of us. And yung power niya is made perfectly fitted doon sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? So whatever your weaknesses right now, alam ko na ang Diyos ay hindi nalilimitahan. Amen? Hindi siya nalilimitahan, kaya magtiwala ka sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga, Lord, I will wait. Lord, I will wait. Lord, I will wait. Lord, I will wait. Amen. Amen. So dapat ganun dinideclare natin na, Lord, I will wait. Amen? So sabi ko nga, in my conclusion, sabi ko, we must remain steadfast in our lives. Let's humble ourselves in the presence of God. He is patiently waiting for us to surrender everything to Him. And every hardship we face, just trust in God's greatness, for He is perfectly in control. God is in control of everything. Amen. Amen? Amen. Siya po may control ng buhay natin. Amen? Kahit anong gawin mo. Pumunta ka ng kaliwa, dahil inutusan ka ng Lord na pumunta ng kanan, pero nagkaliwa ka, alam niyo po, ibabalik pa rin kayo niya papunta sa kanan. Amen. Amen? Ganun po ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. And, di ba, napaka-patient po niya sa atin. Amen? Why? He is so patient for us na kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, kahit paulit-ulit tayo nagkukulang, kahit paulit-ulit tayong nakakalimot, kahit paulit-ulit tayong nagiging unfaithful sa Lord, He is so patient to us. Di ba? Napaka-patient niya sa atin. Kung titingnan mo, lalo na yung pag-ibig niya sa atin, walang maliw. Amen? Kung yung boyfriend mo, nakita niya lang yung, pangit yung ugali niya. Breakan ito. Ang Lord hindi ganun. Pangit o maganda ang ugali mo, He will love you for who you are. Amen? So that is the patience of God for each and every one of us. Kaya dapat, namnamin natin yung pag-ibig na yun. Namnamin natin yung pasensya na ibinibigay ng Lord sa atin. Sa buong buwan, sa 5 weeks na narinig natin, yung patience, iba't iba yung katuruan na ibinigay niya sa atin, which is going to encourage us to be patient more and more and more. Amen. Amen? So, tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen? So, sabi ko nga po dito, Romans 5:3-4, malapit na po ako matapos. Suffering produce character of perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. So, dapat, anuman yung sufferings natin, anuman yung mga bagay na pinagdadaanan natin, it will produce perseverance in our character. So we should wait, we should hope, we should trust, we should rely on God alone. Amen? Amen. Sabi nga dito, ito po yung huling sinabi ni Job nung pinagtagumpay na po siya ng Lord. Sabi niya, Job 47 verse 2, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Something good will come out from this. Be patient even with promises. Di ba? Ang sarap pakinggan dahil napagtagumpayan ni Job, yan ang declaration niya. So tayo po, dapat mapagtagumpayan din natin yung lahat ng waiting na meron sa buhay natin, lahat ng suffering na meron sa buhay natin, for us to be able to declare His goodness, to declare His faithfulness, to declare that God is so great. He answered all our prayers and petitions. He helped us. Amen? Dapat yun. Dahil, sabi nga, we must testify His goodness. Kaya pag may nangyari po sa atin, na pagtagumpay po tayo ng Panginoon, testify that to everyone else. Para that they will encourage also. May encourage din sila na, magiging persistent din ako. Magiging patient din ako. Because I know when the time is right, the Lord will make it happen.
Amen? He will surely help me in times of my need. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko dito, pinakaano ko po, last ko po. Sabihin mo, kapit lang, stay on track. Kapit lang. So, ibig sabihin, kapit lang kapatid. Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Kasi, what if, nandito na po ako sa ano, tayo na po tayo, hallelujah.